Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay narito upang ipresenta ang aming pag-aaral na pinamagatang malnutrisyon at kabataan, pagtukoy sa mga suliranin at posibleng solusyon. Ang aming pag-aaral ay tumatalakay sa malnutrisyon bilang isang patuloy na suliraning kinakaharap ng maraming batang Pilipino. Nakatuon ito sa pag-unawa sa problema, mga epekto at posibleng solusyon. Ngayon po, upang mas maunawaan natin kung bakit mahalaga ang pag-aaral na ito, dadako po tayo sa aming panimula. Ang malnutrisyon sa mga bata ay isang seryoso at pangmatagalang suliranin sa Pilipinas. Ito ay tinuturing na multidimensional dahil may iba't ibang salik na nagdudulot nito. Kabilang dito ang kahirapan, kakulangan sa sapat at masustansyang pagkain, kakulangan sa kaalaman tungkol sa nutrisyon, at limitadong akses sa serbisyong pangkalusugan. Hindi lamang pisikal ang naapektuhan ng malnutrisyon. Malaki rin ang epekto nito sa kognitibong pag-unlad na maaring magdulot ng kahirapan sa pagkatuto at pag-concentrate. May epekto rin ito sa socio-emotional na aspekto ng bata, gaya ng mababang kumpiyansa sa sarili at kahirapan sa pakikisalamuha. Dahil dito, apektado ang kanilang pagpasok sa paaralan, produktibidad at pangmatagalang kalidad ng buhay. Kaya mas mahalagang masuri ang pangunahing sanhi at tukuyin ang mabisang interbensyon mula sa pamilya, paaralan, komunidad at pamahalaan. Upang higit pang maging malinaw ang direksyon ng aming pag-aaral, narito po ang mga tanong na aming ginamit sa aming pananaliksik. Una, ano-ano ang mga pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng malnutrisyon sa mga bata? Layunin nito na tukuyin ang mga ugat ng problema kung bakit nagkakaroon ng malnutrisyon at ano ang mga salik na nakakaapekto dito sa tulad ng kahirapan, kakulangan sa pagkain at sakit. Pangalawa, paano naapektuhan ng malnutrisyon ang pisikal, kognitibo at pang-araw-araw na pamumuhay ng isang bata? Tinutukoy dito kung paano naapektuhan ang paglaki, pag-iisip at araw-araw na kilos at gawain ng bata. Pangatlo, ano-ano ang maaaring solusyon upang maibsan o maiwasan ang problema? Dito, tinatalakay ang mga hakbang na maaaring gawin ng pamilya, paaralan at komunidad upang mapabuti ang nutrisyon ng bata. Pang-apat at panghuli, ano ang pinakamahalagang programa o polisiya na dapat unahin ng pamahalaan? Layunin itong malaman kung anong programa ng gobyerno ang may pinakamalaking epekto sa pagsugpo ng malnutrisyon, tulad ng feeding programs at nutrition education. At upang higit pang may paliwanag ang susunod na bahagi ng aming pag-aaral, ipagpapatuloy ito ng aking kasamahan. Ipinapakita sa RRL na maraming pag-aaral at organisasyon gaya ng WHO, UNICEF at ilang mga mananaliksik ang nagsasabing ang malnutrisyon sa mga bata ay nangyayari dahil sa kahirapan, kakulangan ng tamang pagkain at kulang na kaalaman ng mga magulang sa tamang nutrisyon. Sinasabi rin ng mga eksperto na ang batang malnourished ay mahina ang katawan, madaling magkasakit at naaapektuhan ang pag-iisip at pag-aaral. Binibigyang diin din sa mga pag-aaral na may mga programa tulad ng feeding programs, breastfeeding support, at early health screening na napatunayang epektibo upang mabawasan ang malnutrisyon sa mga bata. Sa bahagi ng metodolohiya, ipinaliwanag kung paano namin isinagawa ang pag-aaral. Ang mga responde ay mga estudyante mula sa Cebu Technological University, Consolacion Campus na pinili gamit ang convenience sampling upang madaling makuha ang kanilang opinyon. Gumamit kami ng survey questionnaire sa Google Forms. Ang mga tanong ay nakatuon sa pangunahing layunin ng pag-aaral. Matapos makuha ang mga sagot, ito ay isinuri upang matukoy ang mga pangunahing sanhi, epekto at posibleng solusyon sa malnutrisyon. Ngayon ay babahagi ko ang resulta ng aming survey. Layunin ng aming pag-aaral na malaman kung ano ang mga pangunahing sanhi, epekto, solusyon at mga programang mahalaga para masolusyonan ang malnutrisyon sa mga bata. Una, ang pangunahing sanhi ng malnutrisyon. Base sa mga sagot ng aming mga respondents, lumabas na ang kakulangan sa masustansyang pagkain at kahirapan ng pamilya ang pangunahing sanhi ng malnutrisyon.
pareho itong may 100% na sagot. Bukod dito, 66.7% ang nagsabing ang limitadong kaalaman ng magulang tungkol sa tamang nutrisyon ay isa ring dahilan. Sa madaling salita, hindi lang kakulangan sa pagkain ang problema, kundi kasama na rin ang kakulangan sa kaalaman at kakayahan ng pamilya na magbigay ng sapat na nutrisyon sa kanilang mga anak. Pangalawa, yung epekto ng malnutrisyon. Pagdating sa epekto ng malnutrisyon, lahat ng respondents o 100% ang nakapansin ng paghihina ng katawan, mabilis na pagkapagod at madalas na pagkakasakit ng mga bata ay isang ring epekto. Samantala, 66.7% ang nagsabing naapektuhan din ang kakayahan ng bata na mag-focus sa pag-aaral. Ibig sabihin, ang malnutrisyon ay hindi lamang pisikal na problema, kundi nakakaapekto rin ito sa pagkatuto at pang-araw-araw na gawain ng bata. Pangatlo ay ang mabisang solusyon. Sa solusyon naman, lahat o 100% ay nagrekomenda ng regular feeding programs at nutrisyon, edukasyon para sa mga magulang. Samantala, 66.7% ang nagsabing mahalaga rin ang suporta sa pamilya para masiguradong may sapat na masustansyang pagkain ang bata. So, ipinapakita nito na kailangan ang sabayang aksyon, pagkain, kaalaman at tulong sa pamilya. Ang pang-apat o ang panghuli ay mga mahalagang programa o polisiya. Para sa pinakamahalagang programa, lahat o 100% ang naniniwalang dapat magkaroon ng tuloy-tuloy na school at community-based nutrition programs at libreng medical check-ups. Kasabay nito, 66.7% ang nagsabing mahalaga rin ang suporta sa mahihirap na pamilya. Ibig sabihin, kailangan ng tuloy-tuloy na interbensyon mula sa pamahalaan at komunidad upang masolusyonan ang malnutrisyon. Ngayon naman, dumako tayo sa pagsusuri at interpretasyon. Ang layunin nito ay mas maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng mga resulta ng survey at bakit mahalagang pag-usapan ang isyu ng malnutrisyon sa kabataan. Ayon sa survey, ang malnutrisyon sa kabataan ay ang pangunahing dulot ng kakulangan sa masustansyang pagkain, kahirapan ng pamilya at limitadong kaalaman ng mga magulang. Ipinapakita nito na ang problema ay hindi lang tungkol sa pagkain, kundi konektado sa socio-economic kondisyon ng pamilya. Dahil dito, maraming bata ang nakakaranas ng paghihina, madalas na pagkakasakit at hirap sa pag-concentrate sa pag-aaral. Ayon sa rekomendasyon ng UNICEF at World Health Organization, mahalaga ang holistic at preventive approach tulad ng nutrition education, regular feeding programs, at access sa health check-ups. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga datos na ang malnutrisyon sa kabataan ay may pisikal, kognitibo at sosyal na epekto. Dahil dito, kinakailangan ang sabayang aksyon ng pamilya, paaralan, komunidad at pamahalaan upang masugpo ang problemang ito at matiyak ang mas malusog na kinabukasan para sa mga bata. Konklusyon. Base sa resulta ng aming survey, nakita na ang malnutrition sa mga kabataan ay maaaring nagmumula sa kakulangan ng masustansyang pagkain, hirap na pamilya sa pinansyal, at limitadong kaalaman ng mga magulang tungkol sa tamang nutrisyon. Dahil dito, apektado ang pisikal na lakas, kalusugan at pag-aaral ng mga bata, gaya ng madaling pagkapagod, madalas na pagkakasakit at hirap sa konsentrasyon. Ipinapakita ng mga datos na ito ang malnutrition ay suliraning nangailangan ng tulong mula sa pamilya, paaralan, komunidad at pamahalaan upang mabigyan ng epektibong solusyon. Para sa rekomendasyon, iminumungkahi na palakasin ng pamahalaan ang feeding programs, health check-ups at tulong para sa pamilyang kapos sa pagkain. Sa paaralan naman, mahalagang magsagawa ng feeding activities at magturo ng wastong nutrisyon. Ang pamilya ay hinikayat na magbigay ng balanseng pagkain at isaalang-alang ang tamang pagpaplanong pamilya. Sa antas ng komunidad, kailangan ng suportang programa at madaling akses sa serbisyong pangkalusugan
upang matulungan ang mga batang nanganganib sa malnutrisyon.